Sa mga mare ko, gagawin ko na ulit itong video na to. Ano ba yung mga sintomas na naranasan ko bago nga ako ma-diagnose ng hyperthyroidism. So, alam niyo yung pinakamatinding naranasan ko. Kasi yung paglalagas ng buhok mga mare ko, akala ko dati stress lang ako. Kasi nga meron akong anxiety disorder. So, yun nga yun. Akala ko dun lang. Pero, pinakamatindi talaga na hindi ko makakalimutan is yung nangangati na yung likod ko na gaya nga ng sabi ko sa mga previous video ko, akala ko marumi lang yung bedsheet namin, yung mga pillowcase namin, yung pala, isa na rin yun na sintomas kapag meron ka ng hyperthyroidism. Tapos, natatandaan ko pa yung paa ko noon, lagi nangangati siya, yung tipong nagtutubig na siya sa sobrang kati-kati ko. Yung maliliit na butig-butig, ganun siya. Sobrang kati talaga nung likod ko. Yun ang mga hindi ko makalimutan, tsaka pa ako. Tapos minsan random, ayan, katulad niya, mga ngati ako. Yan, tapos mamumula siya, tapos mawawala naman siya, tapos mangangati ulit ako dito. Parang nagda-dry yung skin ko kahit naman nagmo-moisturizer ako ng, ayun, para sa katawan ko, makati pa rin siya. So, doon ako nagtataka din. Tapos, ayun nga, napapagod ako, mabilis yung metabolism ko, madalas ako nagpo-poops, siguro 2 to 3 times ganyan. Tapos, pag may nakain ako, para ako laging may diarrhea, ganon. Tapos, lagi ako nagugutom, tapos, yun, bumaba nga yung timbang ko from 55 naging 45 ako. Yung ganun yung mga naranasan ko nung ako ay bago pa ma-diagnose ng hyperthyroidism. So kung tatanungin nyo kung mahirap ba yung sakit na to, oo guys, lalo na sa diet. Kasi parang pag nakakain ka pa lang ng maling pagkain dito, talagang alam mo na yun, parang nagbo-back to zero ka. And mahirap siyang gamutin kasi mag-hyper ka ngayon, tapos pagka nag-okay ka dun sa meds mo, bigla ka naman mag-hypo, tapos kapag binabaan, mag-hyper ulit. So, sa akin talaga, pinipilit ko hanggat maaari ngayon na maghanap talaga ng paraan para gumaling dito. So, sa mga na-diagnose ng hyperthyroidism dyan, sure kayo ng mga na-experience ko. Tingnan nyo, nakangati yung likod ko. Kasi nga, diba sabi ko sa inyo sa previous video ko, 2 weeks akong hindi pinag-inom ng meds nung doctor ko kasi nga pinababa namin yung TSH ko para nga sa radioactive. Ang nangyari naman is pumangit yung result ng TSH ko and FT3 tsaka FT4 ko is naging high yung result niya. So eto, back to zero na naman ako, nangangati yung likod ko and malala yung paglagas ng buhok ko. Yan. So, ganun yung nararanasan ko ngayon. So, ayun lang. Sana nakatulong ulit to sa mga nagtatanong ko ano nga ba yung naging sintomas ko bago ako ma-diagnose ng hyperthyroidism. Sorry sa mga nakakapanood na paulit-ulit. So, kasi yung iba't baka hindi nila nakakita yung mga previous video ko. So, gumagawa lang po ako ng bago lang para dun sa mga bagong sumusubaybay dito sa ating hyperthyroidism journey. So, ayun lang. Thank you po.